Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Umuulan pa rin sa Kalakhang, Maynila at ibang lugar sa bansa. May mga binahabang pangunahing kalsada at anong lagay ng trapiko ngayong umaga. Alamin natin yan mula kay MMDA Metro Base, mula kay Charlie Rosares. Magandang umaga po. Maan Makapagal po ng PRTV News. Yes, magandang umaga rin sa iyo, Mamaan. Ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng PRTV sa DZMM. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Ortigas, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection. At maging yung westbound dito, yung mga nanggagaling ng Meralco Avenue papunta ng EDSA, moderate traffic din po yan hanggang sa may intersection ng EDSA. At ang southbound naman ng EDSA approaching Shaw Boulevard, moderate traffic po yan, at pagdating naman dyan nasa may bahagi ng tramo sa Pasay, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng FB Harrison. At ang northbound naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate traffic din hanggang sa may intersection ng Ayala Avenue. After ng Ayala, light traffic na yan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Diyan naman sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po nito sa may tapat ng Ateneo. Diyan po nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. At ang C5 naman, ang southbound lane, moderate traffic lamang po dito sa may bahagi ng J. Vargas sa patungo ng Lanusa. Ganun din po dyan sa may Canley Road sa Pasig pa rin, moderate traffic yan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound naman ng C5, dyan din po sa may bahagi ng Lanusa, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang bago dumating naman ng J. Vargas. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, light traffic naman sa mga oras na ito. Payo natin sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho. Lalo na't ngayon, madulas ang ating mga kalsada para maiwasan naman ang anumang sakuna at aksidente sa lansangan. At sa mga oras na ito, Mamaan, wala naman po ng mga reported na mga flooded area sa Metro Manila. Yung mga main thoroughfare natin na nakikita natin dito sa CCTV ay wala na tayong mga natatanaw na mga pagbaha. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Rosares, nag-uulat. Hey, Sir Charlie. Yes po. Suspended ba ngayon ang number coding? Yes po pala, wala po tayong pinapatupad na number coding ngayong araw ng Lunes sa Metro Manila. So pwedeng bumiyahe yung mga sasakyan na may plate number ending 1 and 2. Anytime, anywhere, pwede kayong bumiyahe. Okay. Paano natin, sir, binabantayan yung mga high-risk areas tulad ng sa Quezon City, yung Araneta, Maria Clara, umaabot yan hanggang dibdib, yung baha sa Valenzuela at yung Rojas Boulevard sa Maynila at sa Parañaque. Yes, yung ating mga tao naman sa flood control unit natin ay nakaantabay sa mga pagmamonitor nga ng mga flooded areas. Pero sa ngayon nga, yung G. Araneta at Maria Clara, subsided na po yung baha dyan at passable na yan sa mga motorista. Alright. Anong payo natin sa mga motorista at commuters kung sakaling magpapatuloy pa ang habagat sa susunod na 24 to 48 hours? Yes, payo natin sa mga motorista na ugaliin po ninyong makinig ng mga balita at magbasa ng social media para naman po dun sa mga latest update. Lalo na pumunta kayo sa ating page ng MMDA. Nandiyan naman po yung mga updates natin regarding sa traffic at mga flooded area sa Metro Manila. Diyan po malalaman natin para naman makaiwas tayo sa anumang anumang aksidente or mga sakuna nga sa kalsada. At syempre, sana wag na po tayong bumiyahe pa kung hindi naman po importante yung inyo pong mga lakad at pupuntahan. Manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan. Alright, maraming salamat, Ginoong Charlie Rosares ng MMDA Metro Base. Samantala, limitado ang operasyon ng LRT Line 1 dahil sa bumagsak na sanga ng puno sa Catenary Line.
Ayon sa pamunuan ng LRT, bumagsak ang sanga ng puno sa Bambang Station kaya't limitado ang ruta. Sa ngayon, dadaan lang ang tren sa dalawang segment. Sa Dr. Santos Station, papuntang Central Terminal at pabalik. At sa Yamaha Monumento hanggang Fernando Poe Jr. Station at pabalik. Patuloy ang clearing at restoration efforts ng LRT para maibalik ang buong serbisyo. Samantala, lagpas 2,000 silid-aralan ang napinsala sa pag-iral ng habagat sa bansa ayon sa Education Department. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd, nasa 400 silid-aralan ang nawasak. Nasa 500 ang lubhang napinsala, habang nasa 1,500 ang bahagyang nasira. Inaalam na ng DepEd sa mga regional at schools division offices ang mga datos upang matukoy ang mga lugar na ipaprioridad para sa dagdag na mga tauhan na maglilinis ng mga paaralan. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.